So, maayong adlaw sa tanan. So, atong topic will be the Java Swing Containers. So, pinakauna, dapat na mabaw-an sa Java kung unsaon pagbuhat sa project. So, first, click ang file, then new project, click nimo. Tapos, Java application, then next. Tapos, ngayon na to ato ang project. So, let's say, IT214 sample. Then make sure nga kaning main class naka-uncheck kay para dili siya mag-create og main class. Kay kita magbuhat sa iyang main class. So click lang nato ang finish, tapos sulatan lang nato nga magbuhat siya og project. So ang project once nga mabuhat ano na siya, ma-build na siya makita nimo diri sa kilid. Diri. Okay. No, projects. So under dani na si IT214 sample nga atong gibuhat nga project, na siya default nga sulod or subfolders, which is si source packages ug si libraries. So muna siya yung default gyud mo to nga. So magbuhat na ta og atong first nga swing components nga atong dapat ma-familiarize na to ha. So first right click nato ning source package, then new, then JFrame form. So ano si JFrame form? Siya ang maghawid sa atong mga components, like sa atong mga text, buttons, o mga unsa pa ba na dara nga atong ibutang. So dagaan nato og class name si JFrame. So let's say home. Finish lang dayon. Click kag finish, tapos sulatan mo buhat siya. So diri nakaya makita mo ni atong working area. Na diri makita sa left side ng atong projects o atong mga navigator na atong ibot JFrame. Sa kilid makita nato diri atong mga swing components. Under sa palette ba na pagbasa. So na diri ang swing containers, swing controls, swing menus na nadara inyo rin na makita. Og sa ubos na makita nato ang mga properties. So kani siya kung i-click nato ni properties ni siya sa JFrame nga atong i-create. So unsam giding JFrame. So diri natin makita diri sa under sa atong kuan na source, design ug history. So si source mo ni atong source code na mo hinungdan nga nung mabuhat ni si design. Mo din ni si history. Kung nakagipang gi-change sa source code, mabutang na sa history. So pwede nimo for example, diri ka maka-undo. Like mobalik ka adto nga part, adto nga time sa imong gibuhat. Something ana. So diri sa source, right click nato para makita nato ang itsura ni JFrame. Right click tapos run file. So kani, muna siya ang itsura ni JFrame. So dara nato ipang plus style tanan nato mga components or other swing components, like nato ibutang ang text field, buttons, text, mga kanang drop down menus, may ana diri nato ipang butang. So atong pinakaunang atong itakol is kani si label. So magbutang tag label. So unsaon paggamit aning mga naa sa kilid na sa imong right panel aning mga swing components nga na diri. Unsaon nimo para mabutang siya dito? I-click tapos i-drag padulong dinhi sa imuang JFrame nga gibuhat. Drag. So by the way si JFrame pwede nimo mainat-inat ha. Ug pwede pod ka hatag og desired nga nimo nga kadakuon. So unsaon double click lang nimo once nga makita na siya nimo sa edge, double click tapos width ug height lang dayon. Pero kung gusto ka pwede ra gyud ka mag drag and drop. Butang na to. Now muna ni ato ang label, di ba? So gusto nimo alisdan ang text unsaon. So right click, edit text tapos sulatan na nimo hello world. Tapos enter. After na, so ato na siya na-edit ang text. Now, gusto niyo i-change ang properties, like kung gusto niyo alisan yung font, gusto niyo siya naka-bold or something, yan kadakuon. Makita na nimo once nga, di ba, nga once i-click nimo ang component sa iyang sa right side bottom man siya katam niya na mo makita niyo iyang properties. Or kung gusto pod ka, pwede nimo siya i-right click dayon properties. So makita nimo dara. So for example, atong alisdan yung font. Click lang nimo. So na siya sa imong gusto nga font, ato tang Arial or something to. Arial black. Bold na to tapos i24 na to. Close. So di ba na change.
So ing ana ra ang paggamit sa text, no? So na-click lang natong properties. So imo lang din siyang alistan. Pwede po ka diri mag-change og text. Tara, pwede mo kung ano no ngalan. So mo na siya. Nga na ang pag kubi-kubi sa text. So atong alisdan na. Ito na itong name. Enter. So close. Now, next na to itakol nga component is ang isa sa pinaka-important og always every time nga na mga forms nga buhaton. Og kamo nakaagi na gid mo ang mga forms, so makita gid ninyo siya always. Muna si text field. Nara. So unsaon gito na to, click dayon drag padulong diri. So once nga mabutang na to, pwede gyapon na to i-resize by dragging something nga niyo. Tingin nga na. So ato lang siyang i-drag. Ug atong i-plus start kay. For example, magbutang ko tag name na to. Diba? So kani kung mag-type siya dara, mag-edit kag text, ingana ra siya gagmay. So kung mas better i-change nato siya ang iyaang font. So saon nga ito, right click, properties, tapos i-change nimo ang font. So let's say 24, bold via po nato, then okay. So ingana. Now para mas clean na tong pagkuhan, atong i-erase ang text para blanco gid siya ba. So kung imo na siyang i-run ato tag source gali, balik nato source, right click, run, tapos pag run mo na, so naa na siya. So pwede na ka maka-type sa imo ang ngalan, di ba? Pwede na kayo maka-type sa imong ngalan. Now, natay buhaton. Next na to nga nga atong i-explore is si button. So, same gyapon na. Click, drag, padulong dito. So, si button, sa may use ni button. So, same ra gid gyapon na sa uban nga kanang program. Pag tuplokon nimo si button, naa siya'y buhaton. So, pero una, ato sang i-edit ang properties ni button. So let's say right click, edit na to yung text, putang na to print name. Ano to, print name. Tapos i-edit na to yung font to bold, tapos 14. Okay. Close na ito. So now muna siya. Ang maghawid sa atong code usually sa mga ingani is si button gid. So, ang atong buhaton ani is pag once nga i-click nato si button, kaning name nga field diri sa taas, nga text field diri sa taas, is mo print ang akong ngalan. So, so more siya ato siyang butangan og ngalan nako. So, atong buhaton pinakauna gid ana sa atong mga components para dali ra na sila tawagon, nganlan na to sila. Nganlan to, tagaan na to sila variable name. So, saan pag butang og ngalan is i-right click na to ang components, for example kaning text field, right click tapos na change variable name dara. Kinaa na sila yung mga default nga variable name, which is muna siya. For example, ang default variable name niya is jtextfield1. So kung imo siyang tawagon, makapoy siya tawagon gi imo lugar ni memorize nga si T dako, si F dako. So mas better ato siyang nganlan nga kanang ato rang dali ra to matawag. So for example, let's say ako siya nganlan nga name. Diba? So okay lang nako. So now kani siya nga text field name na iyang ngalan. So dali ra kay siya nimo tawagon. Diba? So adto din tag, diba, ang akong ingon sa inyo nga pag once i-click si button is mo print ang akong ngalan dara sa akong text field. Now unsaon pag code dayon, so i-coding mo na siya sa adong button. So unsaon? So right click si button, adto ka sa events, then action perform. Click lang na nimo action perform. Pag click nimo ana, moadto na siya diri. So kaning iyang line nga iya ang gikuanan, muna siya ang part sa button nga imo ang butangan og code. So para mas maano pud ka, like kanang makasure ka nga mo bagid nga button, so pwede mo nganlan si button. So balik ta sa design. So
right click na to, tapos the same gyapon na variable name atong alisdan, atong butangan og print name button, then okay. So unsaon ito para mobalik ta didto sa atong code is right click, events, action, then action perform. Na makita ninyo na raw so may bawaan na nimo nga kato sa iya print name button na ni siya. So napoy shortcut nga na sa mga button. So imong button lang is balik ta sa design ha. Tapos double click lang nimo ang button. Diri lang sa kilid, ayaw sa name kaya i-edit. Double click diretso gyapon siya mo nga. The same ra gyapon siya tong right click, action, action perform. So diri ta. So atong 'di ba atong ang akong ngalan, akong ibutang ato akong text field. So unsay ngalan gato akong text field? 'Di ba si name. Name ba to siya? Check na to ha. Okay, si name. So name. So ato man siyang ako mang ibutang akong ngalan didto. So akong mag-set kung ngalan ako dito. So isulat nimo si name dot set text na siya mga tanaw nimo na siya mga tawag gani gihatag like kanang sa tawag gani mga clue kung unsa imong pwede magamit. So na set text dara. So set text, so click na ako. Pwede na pud ka mag-enter. Tapos diri din kaning string nga nakabutang dara, imo na siyang butangan og double quotation. Na aya din nimo ibutang kung unsa imo ang gusto ibutang dito sa iya. So let's say ako ang ngalan. So John Erwin C. Fabela. So once nga i-click to nimo ang button, ang iyang buhaton sa imong button, iyang function is i-set niya ang kani nga text didto kang name. So iya ang i-print kang name. So try na to, right click, run file. So na dire. So pag click ta pa sa print name, mutunga ako ngalan. Print name. So ingana. Now muna siya unsaon pag set text or pag set sa text sa ato ang text field. Pwede gyapon nga ang atong iset is kaning sa label. Gusto po nimong si label. Pwede ra gyapon nimo iset si label. I-close na to niya. Balik ta sa design. Pero para mas dali gyapon, design yo atong button. Si label, butang na to diri ha. Nganlan gyapon nato si label. Para kitanawa iyang kuno J label 1. So ingana imong pagtawag kung gusto mo. Pero mas dali kung nganlan nimo siya. So butangan na to name label. Okay na to. So balik ta dito sa atong code aning button. So double click. So nere na tawagon na to si name label. I-set din na to yung ngalan or mag-set ta og text. Tapos ito natin dara double quotation, dili gid kalimtan na pag mag-set og text. BSIT second year. Okay. So now, try na po na to. Right click, run file, tapos wala ta na to nga mo run. So click na to ang print name. See? So yung ana ang pag-set sa text. So inyo gina siyang always gina ninyo i-mind ninyo ang code sa pag-set sa text kay always gina siya gamiton. So next na to buhaton is unsaon, diba, usually sa atong mga program nga ginabuhat is unsaon po na to pagkuha sa mga text nga gipang butang nara. Like for example, gusto nimo kuhaon ang value ani nga sa sulod sa J sa sulod sa text field nga si John ang value na aron is John Erwin C. Fabela. So kanang kuhaon nimo ang value ani, so dapat magawid or kuhaon nimo si John Erwin C. Fabela nga text or kaning BSIT second year nga text. So ang atong buhatan na is murag unsay tawag ani, unsay kabaliktaran sa set text, diba? Kay set text is atong iset kung unsa ang mo sulod or unsa i-print nato. Now baliman kuhaon man nato kung unsay gi-print dadto. So unsaon pagkuha is ingani. So ito diri ha.
tawagon gyapon nato si name ang katong atong component. So tawagon ako si name dot get text. Tapos dili kalimtan ang semicolon. So now diri nga part isi name gikuha nimo ang ang text. Diba? Gikuha nimo iyang text. Pero para mas better nato siya nga makuha is isulod nato siya sa isa ka variable. Mag-declare ta og variable para ang katong value nga imong gikuha gikan sa text field nga name dito mo sulod. So unsa kan pag-declare sa variable? So let's say, di ba ang name is a string man. So string, tapos name sa imong variable, let's say first, akong variable. Ayun equals to imo din ang i-copy name dot get text. Ayun ana. So now ako ning i-delete. So now si first, kung aton tong i-run atong so by line man gid na iyang basahon, so diri siya muna. So iyang giset text tong ato ang text field to John Erwin C. Fabela. Tapos katong name label iyang giset niya to BSIT second year. Now diri nag-declare siya og variable nga first nga ang sulod ni first is a name.getText. So giget man niya ang text atong iya name. So unsa may text adto, di ba? Kani man siya. So now ang value ni first is kani siya, akong ngalan. Now atong gusto nga kuan is atong i-try og print dayon diri. Magbutang na putag another text field na atong i-try. Close ani na to. Sa mga kurap og IDM dara, no? Close na ta. So ato na pod ni siyang i-resize sa atong gusto. Try na to og change ang properties to bold and then 14. Okay. Tapos atong ang text niya atong delete. Tapos same gyapon ganina nganlan gyapon nato para dali ra gyapon nato siya dali ra kay nato siya matawag. So let's say nato print name atong ingalan. Print naka-print name na lagi print name. Si okay na to. So now ang atong gusto buhaton is pag-print niya diri kang John Erwin og kato dayong BSIT second year aning sa name is mo print po dayon diri sa atong ikaduwa nga kaning atong ikaduwa nga text field ang value aning una nga text field. So balik ta dito sa atong code, double click lang gyapon nato ato ang kuan na ato ang button diri ta. So now unsa imong buhaton? So iset text sa pod nimo kang katong ikaduha nato nga text field. So unsay ngalan niya ato? Name, unsay ngalan ato? Name field ba to? Unsay ngalan ato, nalimot man ko. Print name balik ta sa source. So print name dot set text og isulod nato si first nga ato ang variable. Isulod nato diri. So kung unsay sulod ni first, which is kani mangyapon kay yara mangi-get ang text ani, isulod niya diri, iya na po dayon yung iset dadto kang print name. So try na to ha og run. Right click run then pag click na to ana, dapat ang kung unsay nakasulod diri, mo gyapon masulod diri. So let's say print name. Okay, so nakuha ba na ninyo? So mao ni siya ang pinaka-basic nga dapat gid nato mahimbawan. Ang unsaon pag-set ug unsaon ang pagkuha sa value anang nga text field. Kay next na to nga topic will be let's say mag-try ta og adding sa simple lang na calculator, like mag-add ta sa duha ka value, no? So magduha na tayo duha ka text field ato to siyang i-add na din tayo katulong nga text field butang na nato ngani sige mag-sample ta anita diri close na to so sa design nato
para plain sa nina ko so atong i-drag diri. So na-update ko yun sa inyo si panel na panel diri sa swing containers. So unsay pulos ni panel? Si panel kung nakaagi na mo og kanang web design, siya ang inyong mga division. So click lang gyapon, same gyapon na. Ibutang na to dito sa kilid ana. Tapos pwede na to mag-drag. So si panel pwede ka na to butangan og background. Try na to background. So right click, properties, tapos butangan to border border. Pwede mo ka mag background. Kung gusto ka background, gusto. Ano so color aya kayo. Gray. Ano. So muna siya ang panel. So siya atong mga division. Pwede kay na nato ng ibutang din ta diri. No, right click na pud nato, properties. Pwede pud ka nga kung di ka gusto og kanang background, gusto og border, pwede ka na border. Butang tani titled border or kaning bevel border. Tao na mo okay na siya nimo close. Klaro na siya nimo, di ba? Kamantay mo. Or ang usually good ginagamit ani kay katong titled border. Anto sa titled, so diri din ka sa title unsay title. Sample. Pag okay ni mo na, so muna siya. Kamantay mo, muna natay division sa sample, muna natay division diri. So mo to ang atong buhaton is katong let's try. Katong magbutang tag first number ug second number, then ato din siyang i-add. So ana. So napoy shortcut unsa ang pag-edit text, pwede ra ka i-click nimong label F2 dayon ka. So ayan din ka mag-type. So first number, enter, tapos pwede rin na siya may desired ni mga kwan. Tapos pwede ra pud ka mag-copy paste. So copy then paste. Okay. So edit text na ako. So second number, diba? Tapos mag-copy na patag isa kay para sa atong answer. Ay. Pwede ka mong undo Control Z o Control Y. So answer din natin ibutang dali. Answer. So ato na silang ipagtupong para tsada. So now magbutang din tag ato ang text field, diba? Text field. Butang ta diri. Na to and change kaya pa na to ang properties para tsada. Now pwede kaya po nimo siya i-copy paste tapos butang ka ipang lang dahil nimo pang resize lang dahil nimo ha. Tapos dili kaya po the same and then na ikaw design sa imo kung sa imo subok. No, atong pangkuhaon ang text kay para dili siya pangit tanawon. No? So, ana. So, nanatay tulo ka first number, second number, answer nga label. Napod tayo text field ug ang last nito ako lang is button. Button tag button plus na nato si button. Nato i-change. Add. Try lang na nato add. Change na to ang properties to 14 tapos boot. Okay. So now, ani. So unsa atong pinakaunang ibuhaton para madali ra tag kun sila. First is magnganlan nato na sila tanan. So nganlan ni nato si first nga kuan. So ito yung ngalan is first number. The second number then is the second number. Kani din ang answer kay answer. So now, mag-start na tag-coding. So unsaon galing to pag-code? Pwede nimo si ato mo kakang button kasi button man gid mo yung action. So right click, events, action perform. Or pwede pud ka mag double click. Okay. So under ani siya. Muna na dara ka mag-code. So enter lang ta ha. Ayo bigyan ninyo kalimtihan nga naa gyapon na siya. Muna siya ang unsa kay nato na nang na lesson before muna siya iya ang zone ba atag tawag ana or scope. Yes, scope ang term.
dere sab mo ni ang scope ni adto nga button. So dara ra pud ta sa yung sulod mag-code. So atong buhaton pinakauna is unsa? Kuha na to ang value ni first number og ni second number. So unsaon? The same gyapon ganina. Mag-declare gyapon ta og variable nga mo'y mohawid sa value ni first number og ni second number. So ang kuha na to kay string man gina sila. So string, let's say kung one is fnum for first num is equal to, ang name sa tungan is first number. The same yapon ganina unsaon pagkuha, kung magkuha ka get text. So enter, then next na pud para sa second number na to. So string snum is equal to second number dot, the same yapon get text, enter lang na to, then so now si fnum ug si snum gahawid na sa value ni aning duha kaning duha, diba? So sila gahawid na silang duha, balik ta sa source ito sa okay. So nanay gahawid sa value sa first number nato ug sa second number nato. Now remember, you cannot add a string. Kung kinsa to mga nag-report sa string, di ba? Kung imong mag-add ka og string, it means ang imong gibuhat is imo ra siyang isumpay. Like kung mag 1 plus 1 ka tapos string na siya, it means may mo siyang 11. Kung mag 1 plus 1 plus 1 ka, may mo ra siya 1 1 1. So ang atong buhaton para mag-perform siya atong arithmetic operators is si string atong i-convert to int baka, double baka, or float, or katong long, short ning ana. So ang pinaka-permanent ginato magamit ari si int, si double ug si float. Si double ug si float kabalo na mo sa kalainan ana. Dapat gid mo kabalo na mo ana sa kalainan. So unsaon na to pag-convert kang string to int, or double, or float. Inyo gina siya memorize na unsaon pag-convert. So unsaon? So una atog yung sa tawag gani ibutang kung unsa ang ato ang gamiton nga sa ni data type. So usually unsa inyong gamiton, usually manggod sa mga ing-ani ang gagamiton gud always kay integer, no? Integer kay mo may pinakauna gitudlo. So unsaon man karon pag unsaon man karon pag limot mo unsaon pag convert na to. So na to pag-convert si string, no? So the same gyapon, no, nga mag-declare gyapon ta. I-declare na to kung kinsay mo hawid sa converted value. So let's say mag-int ta kay int man gid ninyo na bawon. So int unsa nga pang i-declare is, let's say number 1, diba, is equal to kay int man, so atong ibutang drang integer. Remember, kung magbutang ang integer dani, dako ang I, ha, ang pinakauna integer dot na gyapon na siya mga mga clue kung sa mga pwede magamit, pero imong gamiton na is parse int, ha, kaning parse int, enter. Tapos kinsa man amo iyang awiran, diba sa fnum, so alis dani natong nadiri as si fnum, and sa pinaka last dili kalimtan ang semicolon. So now si number 1 nagawid na siya og value ni fnum nga converted na to int. So the same game atong buhaton sa second number. So int number 2 is equal to integer dot parse int tapos snum, tapos di kalimtan nga na. Now diri tudloan na lang gyapon ta mo unsaon gyapon ang double ug ang float, kung sunyo double or ang float. So
sayo na kayo, tanaw na ninyo siya, ang inyo lang buhaton is alisdan na tanan word nga int to double. So let's say double n1 is equal to double dot parse double fnum. Itong kay first number man. The same gyapon sa na n2 is equal to double dot parse double snum. Ayun. Ano? The same gyapon sa float, alisdan na gyapon ni nato. So float saan naman po ito akong ibutang? Float a1 is equal to float dot parse double parse float tapos fnum. And digid kalimtan ang kuan na pinaka last good always kinininyo kuan ang semicolon. So float a2 is equal to float dot parse float snum. So muna na mga converted unsaon pag-convert. I-memorize na ninyo kung unsaon. Kay mo nga ni sa finals. Dili na ako mag-midterm semi-final sa inyo. So ingani lang akong gusto ipabuhat sa inyo. Inyo ning ipang-memorize kaning mga code diri. Okay. So now kay na naman tayo mga converted. So ato sagdan lang na nato si double ug si float. Direta. So now pagka-convert niya, so pwede na siya ma-add. So imong buhaton is mag-create ta og another na pod na pwede man siya nimo mag-set ka diretso if you want, pero masyada man tong dili mo ka maglibo kung imo siya ipangbutang sa variable para dali ra nimo makuha ang answer. So let's say int ans is equal to number 1 kay atong integer atong gamiton plus number 2 then semicolon. So si answer now gahawid na siya aning duha. So gahawid na siya sa sum sa duha ka number. So the same gyapon kung mag-double ka, double ans 1 is equal to n1 plus n2. Okay. Kung float, the same yapon, answer, n1, this is double, n1, ans 1 lang ito, ans 1. So, si float, ans 2. Dayon, a1 plus a2. So, kani si ans 1, ans 2, gawid na sila value. Now, ato nang mag-set na ta og text dadto sa answer nato. So unsa kay ito si answer? Answer dot set text sa atong i-set text answer. So now int cannot be converted to string. So unsaon man nato ni ron? Kay pag gusto man niya kay katong si field manggod, text field is string yang gusto. So simple kay mong buhaton. Pwede ra ka magbutang ka og field ay ngana plus pwede ra nimo buhaton or mas is pwede nimo i-convert si ans to string. So unsaon pag-convert na pod kapoy kadagang kay conversion no, pero mas is pwede ra siya nimo inganion pagkuan like string that to value na to that value of value of tapos answer ang na i-delete. Okay. So, now, converted na si answer to string. So, try na to i-try. Dili pa po ko sure basing wrong ni. Okay try na to. So, right click, run. So, now, first number is 2, second number is 3. So, once nga mag-click tag add, dapat diri sa atong answer nga field is unsa man 2 plus 3 is 5.
Ano to? Oh, di ba? Nakuha? Di ba? 2 plus 3 is equal to 5. Okay, very good. Grade 1. So, ing ana ra. So, dagan kayo no, full of conversion. Pero dili man gud ni kay kandagan tagi convert ani. Pero ikaw naragi na sa imo kay. Pwede man gud sad nga 2.5. So kung 2.5 dili na siya integer. It's now double or pwede pud siya ma-float. So ing ana lang siya kung unsaon pag 'di ba atong main gid nga na anoan karon is ang pag-set sa text, ang pagkuha sa text, ang pagkuha sa value, o kung saan pag-convert to string to int, into double, or something yan, na ang pag-convert. So, mauna siya. So, kani, ang will give you an activity, no? Ang inyong activity is, ingani, pausanin ako. So, magbuhat sa another nga format. So, right click, new, then frame font. So, putang ito, activity. Finish. Now, mauna inyong buhaton. So, putang ko diri ako ang panel para sa datanawon. Properties na ako. Putangan na ko ang color. Color lang. Pwede mo butangan og color, pwede mo siya butangan og bolder, ha? Ay nung kan okay ra na siya. So ana, ha? Para makita ninyo kung say pasabot sa divisions ba. So ingana pwede ka magbutang og mga division. So ang inyong buhaton, is ingani. Kani siya inyo gining buhaton na. So butang ta diri label. Name, and then name, tapos address na, tapos first number, second number, copy na po na to, tapos third number na magbutang din taog text field na pod na text field atong gamiton, the same gyapon, copy lang na to, so copy lang na pod, copy no, delete lang natin siya. Ana. So nabutang ning tag button na niya. Munin yung first activity nata dali. Add subtract multiply so kaning tulo ka number kung i-add is first number, second number, third number ipang-add lang. Kung subtract the same gyapon, first number minus second number dayon minus third number. Kung multiply same gyapon, times lang. So muna na siya tong first nga division. Okay, so that is at second ato nga division. Magbutang ta diri, awaton yun ninyo ha, sa pinakauna dara is ang name, dapat mo print dara ang name. Sa ikaduha is label atong gamiton, dara
mo print si address. Magbutang nito diri o isa pa ka label na maghawid or nga answer. Dapat sa answer sa imo ang gibuhat. Tapos another text field na maghawid sa answer. So once nga mag-click og add, ang name, address mo print diri sa atong kani name ug address. Tapos mo print ang kung unsay sum sa tulo ka number. Kung subtract, mo print gyapon ng diri unsay difference atong tulo ka number. So multiply kung unsay product atong tulo ka number. So mo uni inyong activity. So namoy activity. So kani siya when ang deadline, kano sa ang deadline? Ang deadline would be okay, sa 7, no? Sa Monday. Kaya ra kay ninyo for 3 days. No, 1 day ra ninyo. Kaya ni siya ninyong 1 day. Since naa may tutorial, pwede ra kayo ninyo balik-balikon kay mao ra mo gyapon ang ato ang gitopic karon. So naro dito ang codes, inyo lang i-modify, ginagmay gamay ra kay nang i-modify. So December 7 padulong sa 11:59 PM anang adlaw. Okay. Kung makapasa mo during that one, naamoy 20 points. Kung delayed mo, let's say, delay mo 1 day, 8 na mo nakapasa, fiesta hasaan, you'll get 15 points. Pero, kung delay galing mo of more than 1 day, you'll get only 10 points. Ha? Kay unfair, manggod na para sa mga magpasa og una. No? Pa-finals na manggod. Pa-finals na. So, kaya na ninyo, kaya kanya siya ninyo. Just look at the tutorial na kaning akong i-post, no? Makuha na siya ninyo. Grabe ra kay naka-simple. So, kana lang sa karon, ug sorry gid kaayo tuod nga nung karon pa ko maka-post og gingani og videos kay yung tutorials ug mga kon kay grabe kay ka busy karon sa accreditation. So now naa na may buhaton ug naa na pud koy paaboton para sa inyo. So sa 7 na, sa 7 ug unsaon day tuod pagpasa. Ingani inyong buhaton. Ha, pagpasa ninyo ha. Balik ta sa ato ang networks. So adto ta sa project, ato asa atong project naa sa left side. So i-click na to atong project. Ha? Right click na to. Clean and build. Wait, ato lang sang i-run kay para unsaon man nato para makaset ta og kuan kanang main nato na frame or na ano kay para mugi mo to nga kung unsa ni kung may atong tawgon. For example, ingani, so tuplo ka lang ning kani sa taas kaning run. Pag click nimo na, mangay na siya ni kung unsay imong main class kasi ako adwa man ni kabuka ako ang answer. So dapat ang inyong main class ana is katurang isa ra man inyong buhaton nga form. For example, diri si activity man, di ba? So activity ako yung main class. Once nga i-run niya si activity, mo to siya mo to nga kani. So dari din ta, balik ta sa atong project, i-right click na to si project na to, right click, clean and build. Diba? Clean and build. Ulatan lang nimo na siya sa pinaka diri Ulatan nimo. Kay iyaan nang i-build imo ang project. Diri. So, build successful na siya. Once na successful na, add to kag my documents nimo. Ito. Add to kag documents. Pangita si NetBeans project. Pangita ato imong project. Sa atong project, IT214 sample. Asa si IT214 sample. Nara. IT214 sample. So, kani, na atay source dara. Dili sa source. This, kaning this. No? So, this, na atay .jar dara nga file.
kana si that jar kung ato nang i-run, double click na to. Kung naa kay dapat naa kay kuan niya, tawag ani Java nga naka-install sa imo ang PC or sa imong laptop. So pag double click na to ana, mogawas to si form. So mauna ang inyo ang ipasa sa ako. Si form. Ha? Okay, so I will be looking forward sa December 7 na. Kato mga taga saan pwede kay ko ninyo i-imbitar. Char. So bitaw, maura to. Ug maayong gabi sa tanan, no? Just look forward for my other post pod. Kay another na po dayon nga activity. So thank you and God bless everyone. Bye-bye.